Narito na po tayo sa harapan sa face-to-face. Ang nagrereklamo po, si Nanay Julita. Welcome po. Ang kanyang inirereklamo po, ang kanyang kapatid na si Nanay Juliana. Ito po. Ate Julita, Ate Susana, parating nakakalungkot po kapag pamilya ang meron na hindi pinagkakasunduan at lalo po pag lumalalim. Gusto kong bigay yung summary kung anong karapatan ninyo. Pag kayo'y may minana and 8 kayong magkapatid, yung titulo na yon, so halimbawa, ito yung titulo na yon, nandun yung may-ari, yung parents nyo, nandun yung descriptions. Yung titulo na yon ay nagsasabi sa buong mundo na itong lupa na to, ito may-ari. But since wala na sila sa mundong ito, ang may-ari na yan, habang hindi pa nahahati-hati, yung estate ng inyong parents. So, ang question ngayon, anong karapatan ng bawat isa sa inyo? Ang karapatan ng bawat isa sa inyo ay as co-owners. 1/8 of the property. Madaling sabihin, 240 divided by 8, di ba, is 30 square meters each. But hindi rin ganun ka-accurate yon. Bakit? So kung ito po ay kalye, ito property nyo, syempre lahat ng katabi ng kalye ay mas mahal kaso sa nandito sa loob. So katulad ngayon, may mga bahay kayo. So medyo komplikado din yon. Kasi kung dito yung akin and it's 30 square meters, pero dito yung sa kapatid ko at 30 square meters din, syempre sasabihin ko dito sa likod, dapat mas malaki sa akin ng konti. Kasi pag binenta mo yung sayo, mas mahal dahil nandun. Kung walang nakatayo doon, mas madali kasing ibenta mo na lang lahat, tapos divided by 8. Number 1, ang good news, klaro ang karapatan ng bawat isa sa inyo na 1/8. At narinig ko rin sa inyo. Kasi meron din tayo naging guest na sabi, patay na naman yung kapatid namin so wala na silang hati. Hindi po. May right of representation ang anak naman nila. Totoo po yun. Diba? Yung anak naman. So, yun ang maganda sa inyo. Hindi nyo naman pinagkakait sa inyong mga kapatid na nauna na may karapatan yung mga anak nila. Okay. The second good news is, hindi po ganun kahirap makuha yung titulo. Bakit? Actually po, si Senator Pia, and shout out dahil namimiss ka na namin dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, siya po ang nag-sponsor ng Republic Act 9439, which is the Anti-Hospital Detention Law. Kasi matagal siya naging chairperson ng Health Committee. Hindi pwedeng ang sabihin ng ospital, hindi ka pwede umalis ng ospital hanggang fully paid ka na. Kasi lumalaki yung bill. On the other hand, kung ang pasyente ay pwedeng labas-pasok lang sa ospital na walang regulasyon, ang mga private hospital malulugi, magsasara, lalo tayong magkakaroon ng crisis. So, ang naging sa batas, Kuya Boy, may promissory note ka, tapos either may collateral na kasama, or may magga-guarantee, nakatanggap-tanggap. Ngayon, pag yung titulo ay wala sa pangalan mo, pero part owner ka doon, I don't wanna speculate. Having said that, syempre, di ba, yung ospital, gusto mo naman palabasin yung pasyente, ikaw naman, gusto mo makalabas, ibibigay mo yon. But actually, pwede niyong i-demand na isoli sa inyo kasi ang claim niya lang sa titulo, yung share lang ni Ate Susana. Hindi naman natin pinag-uusapan milyon o daan-daan libo. So yung po ay isang tabi natin kasi tutulong at tutulong naman kami, lalo kung para sa may sakit. Having said that, hindi titigil ang inyong alitan hanggang hindi nyo talaga mahahati-hati. Okay. Ito problema. Hindi nyo naman binibenta ng buo yung lupa. So, pag hinati-hati nyo, papa-appraise pa, hindi mura din yon yung appraisal, anong part, di ba? So, ang pinakamadali po dyan, kung klaro naman magkano yung halaga ng buong lupa, nagkakasundo ba kayo ngayon kung magkano yung halaga per square meter doon? Hindi po. Nung pasusukat po namin yan, ang halaga lang po ng pagpapagawa at pagpapasukat po ng titulo, 8,000. Ngayon po, nito pong mga nakaraan, nung kinukuha nga po namin sa kanya, ayaw nga po niyang ibigay, umabot na po ng tigi 18,000 bawat isa po sa amin. Okay. Kasi ang mas madali doon, bayaran nyo na lang siya sa
parte niya. Ang question lang kasi, magkakasundo ba kayo? Kasi ang madidemand mo lang sa kala at Susana, hanggang dun sa halaga. Opo. So halimbawa, para lang madali yung math ha, kung 240 square, gawin natin 10,000 para madali ha. So kung 10,000 per square, 2.4 million yon. Pag divided by 8, tig 300,000 kayo. So kung yung hinihingi niya, bayaran mo ako ganyan, pasok sa 300,000, walang problema. Pero pag ang hinihingi mo ay mahigit 300,000, itubusin mo, ay hindi pwede ho. So syempre, ang next problema, saan nyo kukunin yung pambayad doon? Sir, ito po nga ang napag-usapan. Sabi nga po niya, suklian na lang daw po namin at ibigay namin yung 30,000 sa kanya. Kaso po, paano po namin ibibigay yon kung nasa hospital nga po yung titulo? Ito ang solusyon doon, no? Ang solusyon doon, may mamamagitan. So, pwedeng yung kapitan, pwedeng lupon, pwede rin kami. At saka may mystery taga-tubos kayo, di ba? May nagbigay ng pera. Pero hindi pwede ibigay ni Doc o administrador ng ospital sa iba yung titulo. Di ba? Kasi ikaw ang nagbigay. Having said that, dahil buhay ka pa, Ate Susana, ikaw kakausap sa mga anak mo, hindi sila makikialam. Kasi may anak ka daw doon nakatira, di ba? Opo, yung pong panganay. Kasi siyempre, kung mabenta mo yung share mo, aalis siya doon. Opo. Di ba? Pero doon sa mga kapatid mo na wala na, yung anak nila ang magre-represent. Opo, may asawa, di ba? may mga asawa po Oo. sila. Maraming posible na gawin natin para maayos nating ito. Ngayon ho na alam nyo nang may karapatan naman siya isanla, Opo, alam pero naman yung po share namin niya yun, lang, sir. Alam medyo naman- gumaan po ba yung loob nyo? Or... Eh, gaga nga po yun, sir. Kasi nga po, may kapatid po namin siya eh. Kaya po may share siya dun eh. Kaya nga lang po, hindi po niya pinaalam sa amin. Eh, maiilit na po lupa namin, wala pa po kaming alam. Kasi nga po, hindi niya sinasabi. Ilit. Siguro yung pangamba po nyo na yan na ano yung marimata, ganyan. Parang hindi naman po siya mangyayari kasi sabi nga po ni Kuya Alan, kung ano man yung ma-foreclose doon, bahagi niya lang po yun. Parte niya Opo, lang totoo naman. po yun. May nagsabi na po yun. Hindi naman po nakanganib yung share nyo Opo. doon sa lupa na yun. Kaya hindi pa kayo makapag-usap kasi wala nga yung titulo sa inyo, no? Opo, ala po. Assuming po na makuha natin yon, yung mga kondisyon po ba na bigay ni Ate Susana, kaya nyo pong tanggapin? Eh, ang gusto po kasi niyang mangyari, nasa kanya na pera, ang anak niya doon pa rin nakatira. Sinabi ko ba sa'yo yun? Hindi ko naman Sinabi mo sinabi yun. sa'yo na. Sinabi mo yun. Sinukarit ka pala talaga, oh. Sinungaling Ako, ka. hindi ako sinungaling. Ikaw ang matandang, wala kang pinagkatandaan So, eh. Wala akong sinabi. Ikaw ang sinungaling. If you can find it in your heart na kahit may away, may respeto pa rin. Di ba? So yun lang sa mga magkakapatid, ate pa rin naman siya. Klaro naman yung mga karapatan niyo. Kaya tingin ko masosolve natin to kung mag-a-agree kayo dun sa amount at yun ang una natin kailangan gawin. Okay, boy. At aaralin natin, sabi ko nga hindi nagtatapos ho dito, meron tayong mga abogado, andyan si Kuya Larry, at alamin natin yung fair market value noong lupa, i-compute kung magkano ho talagang halaga. Kasi para sa akin, habang nakikinig ako sa diskusyon, doon yung doon magsisimula. Pag nalaman kung magkano ang halaga ng bawat parte. Nanay Julita, Nanay Susana, patuloy ho na sasamahan kayo ng Cayetano in Action para matulungan ho kayo. Dahil yung ospital, sabi nga ni Kuya Alan, santabi muna natin yon. Pero misteryoso din sa amin yung sino nga ba talagang nagbayad. Yun nga. Bakit hindi natin malaman kung sino siya para maayos ho Ayaw natin. sabihin nung nila kung sino ako. Sila po nag-uusap nung doktora, hindi naman po kami. Nalaman na lang po natin. Pero pagka, halimbawa, sinamahan ng abogado natin si Ate Susana, eto yung 30,000, akin na yan, pumayag kayo na hawak niya, assessor, magkano, eto. Proseso muna. Opo. Lahat yan pupuntahan ho natin. Yung proseso Nanay na Julita. katanggap-tanggap sa inyo, dadating po tayo doon. Ha? Salamat po sa inyong tiwala. So, aayusin ho natin yan. Attorney Mark, Attorney Matt, maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Ayon kay Susana, hindi na siya magpapasukli o hihingi ng mga kondisyones kapalit ng pagbabalik niya ng titulo ng kanilang lupa sa kanyang mga kapatid. Ayun na nga po, nagpunta tayo sa abogado.
napanotaryo nyo na. Kasama po yung mga kapatid ko, tsaka po kayo. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action. Napagkasunduan nilang muling magharap sa barangay para formal na italaga ang kanilang kapatid na si Mario bilang tagahawak ng titulo. Kami po magkakapatid ay nagkausap-usap na kami ay may karapatan sa bawat isa na humawak ng titulo. Pinagkatiwala po sa kapatid po naming isa na nakakatanda po sa amin. At dahil nakumpirma ng team ng CIA with BA na wala ng pananagutan si Susana sa ospital, kukunin na ni Susana ang titulo mula rito at agad na ibibigay kay Mario bilang pagkilala sa pinagkasunduan ng kanilang pamilya. Ay nagpunta po kami sa barangay po at nang makausap po namin si Kap Malu Kundangan para po siya ang mag-ayos at mamigay ng bawat pasulatan na ipinamahagi niya sa aming magkakapatid sa pagkakaroon po namin ng karapatan sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Kuya Alan, dahil po kami po ay sinubukan ko pong makalapit sa inyo pero nabigyan niyo naman po agad ng aksyon.